Alright, sa tayo nagbabalik pali mga babayan. Alright, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Itong ating pag-uusapan ngayon dito sa ating live broadcast mga babayan ay siguradong magpapaiyak dito sa mga DDS. Nako, wasak na wasak dito si VP Sara Duterte mga kababayan dito po sa breaking news na to mga kababayan, no? At hindi lang po no si VP Sara at maging lahat po ng mga DDS mga kababayan na naniwala po no doon sa balitang kasama po no etong si First Lady Liza Marcos, no? At parang nadadawit pa po sa pagkamatay ni Tanto ko mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. Okay, so shoutouts tayo sa mga followers natin dyan, sa mga palagi po nandiyan dyan sa ating mga video uploads na nag-aabang mga babayan at syempre sa ating live. Please don't forget to like po yung ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong suporta. Okay, so ito na nga mga babayan, no. May nakuha tayong balita, no. Galing po ito dito sa Net25 mga babayan. No, alam naman natin na itong Net25 ay INC. No, at dito rin po no nagbo-broadcast kung di ako nagkakamali, etong si Marcoleta, mga babayan. Okay, so ano nangyari ngayon? Siyempre, no, sayang itong balita na to, mga babayan. No? Dahil, no, yung pong nilabas nilang dokumento nung nakaraan, mga babayan, ay napatunayan po na fake news. Fake news po yan mga babayan at ito po inilabas na ng Net25 ang kanilang balita mga babayan, no? Ayan, sabi po dito ng Net25 mga babayan, ayan, sa nakuhang dokumento ng Net25 News and Information, makikita sa dalawang dokumento ang kaibahan ng nilalaman sa Beverly Hills Police Department report sa kaso ng pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco, mga babayan. Okay? So, paano nawasak dito si VP Sara Duterte, mga babayan? Dahil kung maalala natin, no, meron po siyang interview na kung saan ay sinabi niya no, na naniniwala siya na kasama po itong si First Lady Liza Marcos, no, dyan po sa nangyari diyan po kay Tantoco, mga babayan. Okay, so kung titignan natin, ito po yung balita na yan, mga babayan, no? Sabi dito, VP Sara, iginiit na sangkot si First Lady sa US issue, no? Diyan po kay Tantoco, mga babayan. Okay, so panoorin natin tong video na to, mga babayan, no? Mula sa UNTV. Nung nagkaroon ng malaking krimen sa Estados Unidos na merong namatay dahil sa drug overdose at kung makikita ninyo doon sa police report ay nandoon ang pangalan ni First Lady Liza Marcos. Okay, so sabi nandoon daw po yung pangalan ni First Lady Liza Marcos, mga babayan, no, doon po sa nangyari, no, dyan daw po sa Amerika. So, siya po ay paniwalang-paniwala, no, doon sa police report na yon, mga kababayan. At siya po ay naniniwalang sangkot, no, si First Lady Liza Marcos po dyan. Ibinunyag ni Vice President Sara Duterte ang di umano'y pagkakadawit ni First Lady Liza Araneta Marcos sa isang kaso ng drug overdose sa Amerika. Ayon sa pangalawang Pangulo, makikita umano ang pangalan ng unang ginang sa police report na may kaugnayan sa nasabing insidente. Dagdag pa ni VP Sara, ginamit ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa issue na kinasasangkutan ng
unang ginang. Naalala ninyo mga kababayan, no? Sabay to halos na nangyari. No? Sabay po ito. Kaya ang sinasabi nila mga kababayan na pinagtatakpan daw po itong issue na to, no? Kaya hinuli ang dating Pangulong Rodrigo Duterte at dinala sa The Hague. Halos sabay ito eh. No, at yun nga pong nangyari na yon na sinasabi, no, yung pagkamatay o pagkasawi ni Tantoco ay para mapagtakpan daw po, no, etong issue na to. So yun yung kanilang paniniwala mga kababayan. Okay? Nung nagkaroon ng drug overdose at meron namatay sa Amerika at nandoon sa loob ng kwarto si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, hinimlak, hinukot si Pangulong Duterte. No? Grabe, no? OA na OA, no? Hinila, hinidnap, dinukot. No? At sinasabi niya dito, mga kababayan, no, ayan, no? May translation kasi. Nandun sa police report, no, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto daw, yung coke, mga kababayan. At nandun sa loob ng kwarto, si First Lady Lisa Marcos. So yun po yung kanilang sinasabi mga kababayan. Yun yung paniniwala netong si VP Sara Duterte. Okay? Si First Lady Lisa Marcos at nandoon sa police report, cocaine, yung sinasabing nagkalat doon sa kwarto na yon, ay bigla na lang nilang hinila, hinimlak, hinukot si Pangulong Duterte. Grabe, no? Mariin namang itinanggi ng Malacanang ang pahayag ng Vice Presidente. Buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malinaw na nasa bansa na ang First Lady bago pa man inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tandaan po natin, dumating si First Lady sa Pilipinas March 10, 2025. March 11 po, nang naaresto or dinala ang dating Pangulong Duterte sa ICC. Paano po ito maiko-correlate kay First Lady? Samantalang March 11, nandito na siya sa Pilipinas, kasama ang sinabi po natin mga representatives ng Girl Scouts of the Philippines. Okay, so kung ito mga babayan, no, nakauwi yung First Lady Lisa Marcos. Dahil sabi nila ng mga fake news na mga DDS vloggers, mga babayan, hinuli daw sa Amerika itong si First Lady Lisa Marcos. No, paniwalang-paniwala naman yung mga didilis. Didilis kasi maliliit yung utak ng mga yes. Namdilis. Gaya naman, di naman lahat ng mga didilis ganun. Huwag natin lahatin. No, kasi yung iba dyan, hindi naman talaga die hard, mga babayan. No? Huwag niyo sabihin lahat yan die hard. Kalokohan. Dagdag pa ni Yusek Castro, malinaw na fake news ang pinalalabas ni VP Duterte dahil wala umanong basihan ang mga akusasyon ng pangalawang Pangulo. Ito po, ang sinabi ni VP Sara, ay walang paggalang sa pamunuan sa organisasyon ng Girl Scouts of the Philippines. Pinapalabas niya na ang event na to ay hindi nangyari. So, tanong natin, dapat pa bang paniwalaan ang mga sinasabi ni Vice Presidente? Diba? Dapat pa bang paniwalaan ang sinasabi ni VP Sara? Lalo ngayon? Diba? Sa kanya naman pala nanggagaling ang mga fake news at disinformation na ito. Nako. Nauna nang nanindigan si Vice President Duterte na ang mga nangyayari ay paraan umano ng administrasyon upang atakihin at siraan ang kanilang kalaban sa politika gaya na lamang ng kanilang pamilya. Jed Neresin. Ayan mga babayan, no? Pinapalabas nila, no, na cover up yung paghuli dito kay dating Pangulong Duterte, no, doon po, no, sa insidente kay Tantoco, mga babayan. Yun yung sinasabi nila. Pinapalabas nila na cover up. Okay?
So ito na, sinabi nga no ng ating Jose Claire Castro na peke nga no yung police report na yon. Okay, so paano naging peke? Ito yan mga babayan, no. Sa original copy ay wala ang bahaging binabanggit na dahilan no ng pagkamatay ni Tantoco, habang sa kumakalat sa social media ay tinukoy ang drug overdose maging ang mga pangalan ng inimbestigahan sa issue kabilang si First Lady Lisa Marcos. Mga babayan. Diba? Paulit-ulit na tinanggi ng Malacanang ang pagkaasangkot ni Marcos at iginiit na dumalo sa isang formal na okasyon si Marcos. So, ayun yung report kanina, mga babayan. Nagbabalak na magsampa ng kaso ang palasyo laban sa mga nasa likod ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Oh, ito, sabi dito, VP Sara, sinabi niya na nakakuha siya ng police report, pull out from the police station. So, ano sabihin nyo? Mali rin si VP Sara. Mali nga yung mali nga yung sinasabi niya Ayan, malinaw dyan mga babayan, nakasulat. On Saturday, March 8, 2025, 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Officers enter room and observe hotel security performing chest compression on an unconscious male subject. Officer took over the life-saving measures and subject was pronounced deceased at 12:05 hours by paramedics. Yan po yung report mga babayan. Pero anong pinapalabas ng mga DDS mga babayan? Ito po. Ito yung sinasabi nilang report. So na-delete na po, napalitan na mga babayan. Observe, nadagdagan 12:05 paramedic and the cause is initially suspected to be drug overdose. White powder substance to be cocaine was seen scattered on tables and the floor. Companions of the victim were summoned to BHPD for questioning. Were Dina Arroyo Tantoco, Lisa Araneta Marcos, and Alexa Miro. Mga babayan. Dinugtungan, in short, para lang mai-connecta, ito pong si First Lady Lisa Marcos, diyan po sa nangyari kay Tantoco. Okay, so nakakaawa naman mga babayan na pati yung namatay, yung taong namatay, nagagamit nila sa politika. 'Di ba? Ginamit nila yung pagkamatay ni Tantoco para makapanira, para masiraan si First Lady Lisa Marcos. Gagamitin niyo yung tao na yun. Anong klaseng tao kayo? Anong klaseng tao yung makakagawa ng mga ganyang bagay, mga babayan, para lang sa politika? Gagawin niyo yan para lang sa politika? Ito yung may post dito mga babayan, tignan natin. Intiglaw sa telling, ito, tignan natin dito, kay TPL3, How Bobby Tiglao got caught with a fake police report. Okay, so bago yan mga babayan, tignan muna natin to. Meron kasi dito the paragraph marked in the circle was not released by Beverly Hills Police Department. Ibig sabihin, yung Beverly Hills Police Department na nagsabi that document appears to have been tampered with. Na-tampered na daw. Ibig sabihin, binago na yung laman o yung content. Di ba? Ito, in response to your Public Records Act request received 7/15/24 for that investigation report 25-11805, please be advised that this report is exempt from disclosure pursuant to Government Code of the California. However, I am providing you a PRA incident report letter that is in accordance with the Act. Okay? So, yan yung incident report. Incident letter, mga babayan. Diba? So, dali dito si Tiglao, si Harry Roque. Dali sila. Ano sabi dito? How Bobby Tiglao got caught with a fake police report.
Now, if you're going to fake a police document, don't get caught by an actual police department. Sabi dito, mga babayan. No? And yet, that is exactly what happened when Bobby Tiglao, a former journalist, no? Journalist pa, former Palace spin doctor, no? Macapagal Arroyo term, and current of recycled paranoia, shared a so-called police report implicating First Lady Lisa Araneta Marcos in the tragic death of Paulo Tantoco. Diba? Taga Malacanang pa yan dati, mga babayan. Spokesperson din yan. No? Spokesperson din yan, mga babayan. Tapos, ganun yung gagawin niya. Siya mismo sumisira sa Malacanang. Diba, mga babayan? Hindi ba parang ang pangit naman tignan nun na ikaw nagtrabaho ka dati sa Malacanang tapos ganyan ang gagawin mo? Huling-huli yung kasinungalingan nila. At hindi makapaniwala itong mga DDS na to. In Tiglao's telling, it was the First Lady spotted in the vicinity of a cocaine-related death. Her name neatly included by a records supervisor named Donna Kersey. Tiglao even back it up with screenshots of a staff bio investigative work, right? So parang sinasabi dito, mga babayan, para mapalabas na totoo yung report na yon, kumuha rin siya ng screenshot nung pagkatao o yung records na nag-report na yun, gumawa ng report. Except the Beverly Hills Police Department says the document is fake. Diba? Ito yung sagot, mga babayan. Meron daw po kasi Filipino citizen na nagngangalang Russell D, who emailed and asked the department to confirm whether the circulating document was legit. Okay? So, ano sagot? Lieutenant Coulter's response was emphatic. No? The below document you provided is not a valid document produced by the Beverly Hills Police Department. This is no ambiguous denial, no hedging, no gray area. It's an official rejection of the document's validity. Ibig sabihin, talagang peke. Ano sabi dito, mga babayan? No? The document Bobby Tiglao posted is fake. The Beverly Hills Police Department disowns it. The name of official exists, but the letter might not have been actually come from her. Okay? The person sharing the document didn't verify it with the source, but spread it anyway. Ibig sabihin, mga babayan, ikinalat yung kahit hindi kumpirmado. Diba? Makikita natin kung gaano ka-desperado itong mga DDS na to para makapanira lang. Diba? Managot ang dapat managot. Lahat ng nagpakalat ng fake police report should all be sued by First Lady Lisa Marcos. Mga babayan. Diba? Kita niyo yan? Kita niyo yan, mga babayan? Yung mga pinaggagawa nitong mga to? Sila mismo nagpapakalat ng fake news. Diba? Paano kayo maniniwala dyan sa mga tao na yan? Imagine Net25 pa po ito. Diba? Diyan si Marcoleta sa Net25. Paano nyo? Tapos sasabihin nila fake news yung Net25? Magkano daw ang bayad sa Net25? Ayan sabi dito, ewan ko dito kung anong merong pag-iisip ng tao na to. Kung alisin yung green, red, oblong na yan, sabi niya, hindi nyo pa alam kung ano yan. Sa unang basa mo pa lang, malalaman mo ba ang fake at hindi fake? Kahit ako, di rin malaman saan ang fake dyan. Pero if ang totoong pulis nila nagsabi,
o isang attorney dyan, yan malalaman. Hindi ganyan document. Diba? Eto na nga, nilabas na nga na Net 25, oh. Kababayan, ayan, oh. Yung documents na yan, oh. 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 Merong sagot. Yung Beverly Hills. So, ibig sabihin, ayan, oh. Itinanggi ng Beverly Hills Lieutenant Christopher Coulter na galing sa kanila ang department report na may maling impormasyon ukol sa pagkamatay ng negosyante si Paulo Tantoco. Oh. Nagbigay naman ng department record si Beverly Hills Supervisor Donna Cursey ukol sa pagkamatay, ngunit hindi binigay ang death investigation report dahil sa mahigpit na protocol na pinaiiral ng Public Record Act. Okay? So, paano sila nakakuha ng record na sinasabi nila? So, ibig sabihin, mga babayan, yung original na record ay peke. Ay, yung record na sinasabi nila ay peke. Di ba? Ulitin natin. Ibig sabihin, mga babayan, yung record na sinasabi nila, peke. Kasi may mahigpit na protocol eh. Paano sila makakakuha nun? Di ba? Hindi sila basta-basta makakakuha niyan. Kasi mahigpit yung protocol. Sino ba kayo para kumuha niyan? Di ba? So, ibig sabihin, mga babayan, talagang sinadya. Sabihin natin baka sinadya. Na gawin yon, baka, sinasabi natin dito, para siraan itong si First Lady Lisa Marcos. Baka ganun yung kanilang intention. Diba? Ano sabi ni Jose Claire Castro dyan, mga babayan? Sabi ng Malacanang, peke ang police report na nag-uugnay umano kay First Lady Liza Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Amerika noong Marso. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Sa briefing, sinagot ni Undersecretary Claire Castro ang mga tanong ng media tungkol sa panawagan ni Senador Amy Marcos na linawin ang umiikot sa social media na nag-uugnay kay First Lady Lisa Araneta Marcos sa pagkamatay ng negosyanteng si Paulo Tantoco sa Los Angeles, California noong Marso. Isa pa to, si Senator Amy Marcos. Diba? Sinagot na nga na fake news yun. Ano pang gustong sagot ni Senator Amy Marcos? Anong sagot pa ba kailangan? Ito na. Kumuha na ng records, kumuha na ng documents. Ano pang kailangan ninyong sagot ngayon? Hindi nasa palpal kayo lahat. Ngayon, habulin ninyo yung mga kumuha ng dokumento. May ABS-CBN. Babayan, nakakuha. Kung di ako nagkakamali. Ito nga, isa na to, yung UN. Net 25, mga babayan. Diba? At meron pa ibang dyan, mga mainstream media na nakakuha na ng records na yan. Bakit hindi yun ang habulin nyo ngayon? Hindi sila ang tanongin nyo. Tsaka siguro naman may access din kayo. No? Na pwede rin kayong mag-email dyan sa mga yan para ma-confirm. No? Sa Beverly Hills Police Department kung totoo ba yung mga dokumento na yun. Gano'n lang naman yun eh. Senator Raimi, ano ba? Pwede nyo itanong yan. Kayo mismo. No? Senadora kayo. May staff kayo. Pwede kayo mag-email. Check nyo. Fake news ba yan? Totoo ba yan? Diba? Sabi ni Castro, peke at dinoktor ang dokumentong ginamit na basihan ng kwento na isang First Lady sa mga nadata ng mga otoridad sa kwarto ng mamatay si Tantoco. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yun ay dinagdag lamang. Nag-start ang
mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word "miro," yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Dagdag ni Castro, iba ang tinuluyang hotel ng unang ginang sa hotel kung saan natagpuan si Tantoco. Si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL or ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Natuloy ng journalists, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ipinakita rin ni Castro mga larawang ito mula sa official Facebook account ng unang ginang na mga naging aktibidad nito noong March 8, araw kung kailan namatay si Tantoco. Wala pong ikinababahala ang unang ginang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Ivan, may ayan, no? Diba? Totoo naman eh. Sa ginagawa nila na yan, mga kababayan, lalo lang tumitibay yung tiwala ng taong bayan sa ating administrasyon. No? Mas lalong naliliwanagan. No? Sana naman, no? Maliwanagan itong mga tao na to, itong mga DDS na to. No? Ito na ebidensya. Ano na naman isasagot nila? Fake news yan, ebidensya na yan. Hindi maniniwala yan. No? Didilis nga eh. Gusto kasi nila, sila lang yung tama. Lahat ng ilalabas nila, yun ang totoo. No? Pagka sumagot ang Malacanang, pag sumagot ang Palasyo, no, yun ang fake news. Diba? Kaya nga tuwan-tuwa sila eh. Kung magre-resign, kung maa-approve yung courtesy resignation ni Yusek, Claire Castro, tuwan-tuwa yung mga didilis na yan. Pagpipiestahan nyo. Diba? So, ano masasabi nyo dyan? I-comment nyo na lang po sa ibaba yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito po ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Shoutouts po sa inyo. Maraming salamat sa inyong suporta. Alright?